Magandang araw, Pilipinas! Ngayong gabi, tatalakayin natin ang isang krisis na ramdam mo na sa iyong araw-araw. Tumataas ang presyo ng gasolina, nagmamahal ang kuryente, at lalo pang nagiging magastos ang pamasahe. At ano ang dahilan? Isang digmaan na libo-libong kilometro ang layo, ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Hindi ito basta balita lamang. Ito ang iyong pera, iyong biyahe, iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Diretso na tayo sa punto. Ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nagdulot ng malaking pagkaantala sa pandaigdigang supply ng langis. Ito ang ugat ng krisis sa gasolina na nararamdaman mo ngayon. Narito ang nangyayari. May isang critical na ruta na tinatawag na Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Halos isang katlo ng pandaigdigang padala ng langis ang dumadaan sa makitid na daanang ito araw-araw. Kapag tumitindi ang tensyon sa rehiyong ito, nagiging hindi ligtas ang rutang iyon. Bumabagal ang mga barko. Ang iba ay tuluyang humihinto. Tumataas ang insurance ng mga oil tanker at nagsisimulang lumiit ang supply sa buong mundo. Ito mismo ang nangyayari ngayon. Habang tumataas ang tensyon, nahihirapan ang mga bansang gumagawa ng langis na magpadala ng supply ng maayos. Nagsisimulang magpanik ang mga trader. Agad tumutugon ang merkado at mabilis na tumataas ang presyo ng langis. Hindi ito haka-haka. Ganito talaga gumagana ang pandaigdigang sistema ng enerhiya. Kapag bumababa ang supply at tumataas ang kawalan ng katiyakan, mabilis na tumataas ang presyo. Sa loob lamang ng ilang linggo, biglang tumaas ang presyo ng langis. Mula sa dati nitong stable nga antas, umabot na ito sa mahigit $100 bawat bariles. May mga pagtataya pa na maaari itong tumaas lalo kung magpapatuloy ang tensyon. Hindi ito unti-unting pantaas, biglaan ito, at nagdudulot ito ng malakas na epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Dahil ang langis ay hindi lang basta panggatong, pinapagana nito ang transportasyon, pinapagana nito ang mga industriya, pinapadana nito ang kuryente sa maraming bahagi ng mundo. Kapag mahal ang langis, lahat ng konektado rito ay nagmamahal. Tumataas ang gasto sa shipping, tumataas ang gasto sa paggawa, nagiging mas mahal ang produksyon ng kuryente. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na global energy shock. Apektado nito ang bawat bansa. Pero mas tinatamaan ang mga bansang umaasa sa pang-angkat ng langis dahil bumibili sila sa pandaigdigang merkado at wala silang kontrol sa presyo. Sa ngayon, ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nagdulot ng malaking kawalan ng katiyakan sa isa sa pinakamahalagang reyon ng enerhiya sa mundo. Ang kawalang katiyakang iyon pa lamang ay sapat na para itulak pataas ang presyo kahit wala pang aktwal na kakulangan. Dahil sa pandaigdigang merkado, mas mabilis kumilos ang takot kaysa supply. At kapag pumasok ang takot sa merkado ng langis, agad tumataas ang presyo. Dito, nagsisimula ang crisis. Hindi sa gasolinahan, hindi sa transportasyon, kundi sa mismong pinagmumulan ng supply sa buong mundo. Ang nakikita mo ngayon ay direktang resulta ng pagtaantala ng daloy ng langis mula sa gitnang silangan. At simula pa lamang ito, dahil hanggat nagpapatuloy ang alitang ito, mananatiling hindi matatag ang presyo ng langis sa buong mundo. At patuloy na mararamdaman ang epekto nito sa bawat ekonomiya. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaapektadong bansa sa pandaigdigang krisis sa gasolina. At simple lang ang dahilan. Halos umaasa ang bansa sa inaangkat na langis. Halos lahat ng fuel na ginagamit sa Pilipinas ay galing sa ibang bansa. Napakaliit ng lokal na produksyon. Ibig sabihin, walang kontrol ang bansa sa pandaigdigang presyo ng langis. Kapag tumaas ang presyo sa ibang bansa, agad din itong tumataas sa Pilipinas. Walang buffer, walang proteksyon, direktang konektado ang lahat sa pandaigdigang merkado. Karamihan ng inaangkat na langis ay mula sa gitnang silangan. Ang parehong reyon na apektado ngayon ng alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Dahil dito, lubang vulnerable ang Pilipinas. Dahil kapag naantala ang supply mula sa reyong yon, kakaunti ang alternatibo ng bansa. Mas nagiging mahal ang pag-angkat ng gasolina
At ang dagdag na gastos na ito ay direktang ipinapasa sa mga mamimili. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis tumaas ang presyo ng gasolina sa Pilipinas kumpara sa maraming bansa. Ngayon, tingnan natin ang istruktura ng bansa. Ang Pilipinas ay isang artipelago. Libo-libong isla na konektado ng mga sistemang transportasyon na lubos na umaasa sa fuel. Ang mga produkto ay dinadala sa pamamagitan ng barko sa pagitan ng mga isla. Dinadala rin ito ng mga truck sa loob ng mga lungsod. At araw-araw itong ipinapamahagi sa mga pamilihan, tindahan, at mga tahanan. Bawat hakbang ng prosesong ito ay nakadepende sa fuel. Kapag tumaas ang presyo ng fuel, tumataas din ang gasto sa paggalaw ng mga produkto. At kapag tumataas ang gasto sa transportasyon, tumataas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mas nagiging mahal ang pagkain, mas nagiging mahal ang distribusyon ng tubig, mas nagiging mahal ang mga materyales sa konstruksyon. Lahat ay naaapektuhan. Ngayon, tingnan natin ang pampublikong transportasyon. Ang mga jeepney, bus, tricycle at taxi ay umaasa sa diesel o gasolina. Kapag tumaas ang presyo ng fuel, napipilitan ang mga driver na magtaas ng pamasahe. Kung hindi sila magtataas, bababa ang kanilang kita. Kung tataas naman ang pamasahe, ang mga commuter ang mahihirapan. Sa alinmang sitwasyon, ang bigat ay napupunta sa publiko. Ngayon, isaalang-alang ang kuryente. Malaking bahagi ng produksyon ng kuryente sa Pilipinas ay nakadepende pa rin sa fuel. Kapag tumaas ang presyo ng langis, mas nagiging mahal ang paggawa ng kuryente. At ang dagdag na gastos na ito ay ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng mas mataas na singil sa kuryente. Ibig sabihin, sabay-sabay na tinatamaan ang mga sambahayan mula sa iba't ibang direksyon. Tumataas ang gasto sa transportasyon, tumataas ang presyo ng pagkain, tumataas ang bayarin sa kuryente. Hindi ito iisang problema lamang, isa itong chain reaction. Ngayon, dagdagan pa natin. Mga negosyo. Ang mga kumpanyang umaasa sa transportasyon, logistics at enerhiya ay nahaharap na yon sa mas mataas na gastos sa operasyon. Para makasurvive, nagtataas sila ng presyo o binabawasan ng operasyon o ipinapasa ang gastos direkta sa mga customer. Ito ang nagdudulot ng inflation sa buong ekonomiya. Tumataas ang presyo ng lahat, sabay-sabay. At ito ang mahalagang punto. Ang mga bansang may sariling produksyon ng langis ay kayang sumalo ng ilang epekto ng krisis. Pero hindi ang Pilipinas, dahil umaasa ito sa inaangkat na langis. Bawat pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis ay agad nararamdaman at malalim ang epekto. Ito ang dahilan kung bakit mas matindi ang tama sa Pilipinas. Hindi dahil dito nagsimula ang krisis, kundi dahil direktang nakalantad ang bansa dito. At hanggat nananatiling hindi matatag ang pandaigdigang presyo ng langis, patuloy na lalaki ang pressure sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngayon, ibaba natin ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Dito, nagiging totoo ang epekto. Ganito direktang binabawasan ng pandaigdigang krisis sa gasolina ang laman ng iyong bulsa. Nagsisimula ito sa transportasyon. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong sasakyan. Jeepney, bus, tricycle, ride-hailing services, lahat ng ito ay nakadepende sa fuel. Kapag tumataas ang presyo ng gasolina, napipilitang gumastos ng mas malaki ang mga operator para lang makabiyahe. Para makasurvive, nagtataas sila ng pamasahe. Kung hindi tataas ang pamasahe, bababa ang kita ng mga driver. Kung tataas naman ang pamasahe, mas magbabayad ang mga pasahero. Sa alinmang sitwasyon, ang bigat ay napupunta sa publiko. Mas nagiging mahal ang iyong araw-araw na biyahe at hindi dito nagtatapos. Ngayon, tingnan natin ang pagkain. Ang pagkain ay hindi basta lumilitaw sa palengke. Ito ay dinadala mula sa mga bukid papunta sa mga bodega, mula sa mga bodega papunta sa mga lungsod, mula sa mga lungsod papunta sa mga pamilihan. Bawat hakbang ay nangangailangan ng fuel.
Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, tumataas ang gasto sa transportasyon. Kapag tumataas ang gasto sa transportasyon, tumataas din ang presyo ng pagkain. Mas nagiging mahal ang bigas, mas nagiging mahal ang gulay, mas nagiging mahal ang karne, kahit ang mga pangunahing bilihin ay nagmamahal. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang iyong gasto sa grocery. Ngayon, isaalang-alang ang kuryente. Ang produksyon ng kuryente ay lubos na umaasa sa mga energy source na apektado ng pandaigdigang presyo ng fuel. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tumataas ang gasto sa paggawa ng kuryente. Ina-adjust ng mga electric company ang kanilang singil, at ang pantaas na ito ay direktang ipinapasa sa mga sambahayan. Tumataas ang iyong bill sa kuryente, kahit hindi nagbabago ang iyong konsumo. Ngayon, pagsamahin natin ang tatlo: transportasyon, pagkain, kuryente. Lahat ay sabay-sabay na tumataas. Ganito kumakalat ang inflation. Hindi mabagal, kundi sabay-sabay. Ngayon, tingnan ang iyong kita. Para sa karamihan, hindi tumataas ang kita kasabay ng pantaas ng presyo. Nanatiling pareho ang iyong sahod, pero patuloy na tumataas ang iyong gastusin. Dito nagsisimula ang pressure. Mas napupunta ang pera mo sa mga pangunahing pangangailangan. Nababawasan ang gasto sa mga hindi essential. Nagiging mahirap mag-ipon at tumataas ang stress sa pananalapi. Ganito nagiging personal na problema ang isang pandaigdigang krisis. Ngayon, tingnan natin ang mga negosyo. Mas mahal ang delivery para sa maliliit na negosyo. Mas mahal ang kuryente. Mas mahal ang mga hilaw na materyales. Para survive, nagtataas sila ng presyo o nagbabawas ng empleyado o nagbabawas ng operasyon. Naaapektuhan nito ang trabaho, naaapektuhan nito ang kita, naaapektuhan nito ang buong ekonomiya. At ito ang critical na punto. Hindi ito pansamantalang pantaas na bigla na lang mawawala. Hanggat nananatiling mataas ang pandaigdigang presyo ng langis, mananatili ang pressure. Patuloy na tataas ang gasto sa pamumuhay. At patuloy itong mararamdaman ng mga sambahayan. Kaya kapag napapansin mong hindi na umaabot ang iyong pera tulad ng dati, ito ang dahilan. Hindi lang lokal na issue, kundi pandaigdigang puwersya. Isang digmaan na nangyayari sa malayo, na ngayon ay nakakaapekto sa bawat pisong ginagastos mo. At hanggat hindi bumabalik ang katatagan sa pandaigdigang supply ng langis, magpapatuloy ang pressure na ito sa iyong bulsa. Ang nasasaksihan natin ngayon ay hindi lamang isang malayong alitan. Isa itong pandaigdigang pangyayari na may direktang epekto. Ang digmaang nagaganap, libo-libong kilometro ang layo ay humuhubog na ngayon sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Mula sa paglabas mo ng bahay hanggang sa pag-uwi mo sa gabi. Nandoon na ang epekto. Sa gasolinahan, sa palengke, sa iyong bayarin sa kuryente. Ganito nakakonektado ang mundo ngayon. Ang pagkaantala sa isang reyon ay kayang makaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. At para sa mga bansang umaasa sa inaangkat na fuel, agad ang epekto at hindi maiiwasan. Ito na ang realidad na kinakaharap ng Pilipinas. Tumataas na gastos, lumalakas na pressure sa mga sambahayan, at lumalaking hamon para sa ekonomiya. Ang tanong ngayon ay hindi na kung maaapektuhan ka, dahil apektado ka na. Ang tunay na tanong ay, gaano pa ito katagal? Dahil habang tumatagal ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, mas tumatagal ang pagiging hindi matatag ng pandaigdigang presyo ng langis, at mas tumatagal ang paghihirap na nararamdaman ng mga pamilya. Hindi na ito simpleng usapin ng geopolitics. Ito ay usapin na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Kung hanggang saan aabot ang iyong kita. Kung gaano pa kalaki ang kailangan mong gastusin para mapanatili ang iyong buhay. At sa ganitong mga panahon, mahalaga ang impormasyon. Ang pang-unawa sa nangyayari ay tumutulong para makapanhanda ka, para makapag-adjust, at para makagawa ng mas maayos na desisyon. Dahil kahit hindi natin kayang kontrolin ang mga pandaigdigang pangyayari, kaya nating manatiling may alam, manatiling mulat, at manatiling handa. Ito ang realidad ng mundo ngayon. Pandaigdigang alitan, lokal na epekto, manatiling may alam, manatiling handa, at manatiling alerto.